Tulad ng inaasahan ay madidismaya ka lamang sa kanyang SONA. Kaya ang kanyang SONA ay puno ng pangako, no? At drama. Nasa linya naman po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Ariel Inton, Legal Counsel po ng United Peoples Against Corruption. Attorney, good morning po, si Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, unahin ko lang yung inyong assessment, ang inyong satisfied ho ba kayo doon sa report o State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong ikalimang State of the Nation Address po niya. Well, katulad ng inaasahan ay madidismaya ka lamang sa kanyang SONA. Kaya ang kanyang SONA ay puno ng pangako, no? At drama. Opo. Drama dahil dun sa kanyang sinasabi na kalungkutan niya dahil sa di umano ay yung demanda sa kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez na hindi daw siya presidente ng kanyang pamilya lamang, ngunit presidente ng Pilipinas. Pero alam naman natin yun na rhetorics lang yan. Kung talagang seryoso siya sa anti-corruption drive niya, ay hindi dapat abutin ng 1 taon kung na ididemanda mo pa lamang ang ilang mga pinanghihinalaan na kasama o mga balyena dito sa flood control scam. Ang timing ay kahinahinala. A few days before his SONA, perhaps just 2 days, nag-file ng kaso ang ombudsman. No? At ito ay hindi kasong na i-file sa Sandigan Bayan. No? Ito ay magkakaroon pa lamang ng preliminary investigation. Ibig sabihin ay nandun pa lang yun sa stage kung ang mag-preliminary investigation ay magde-decide kung isasampa ba sa Sandigan Bayan at ano yung kasong isasampa o i-dismiss yung kaso. Ibig sabihin, hindi pa siya makukulong. No? Hindi katulad ng inaasahan ng karamihan na makukulong na siya. Hindi po. Preliminary investigation pa lamang. Mahaba pa rin proseso na dapat noon pa. Months ago, even last year, it should have been done. So dun sa bagay na yon ay hindi ka panipaniwala yung kanyang kalungkutan. Pangalawa, sa anti-corruption drive, makikita niyo na ang mga pawang napakulong nila ay yung mga staff, mga low position employees ng mga di umano nagbalik ng pera katulad nila Alcantara, Bernardo ba? Iba pa. Na dapat yun ang mga ikinukulong. No? Gagawin silang testigo. Samantalang yung mga staff, yung mga kanilang staff, mga employees na ngayon ay nakakulong. No? Mas dapat na maging testigo laban sa kanilang mga boss at iba pa. Dahil alam din nila yung istorya. Bakit sila nakakulong? Dahil wala lang silang perang maibabalik. No? Yun lang sa perang binalik nila, malalaman mo, limpak-limpak na ilang bilyon talaga ninakaw eh. Bakit hindi nila tanongin yung mga staff na yun kung gaano kadami o kalaki ang ninakaw itong mga boss nila? At sino yung mga pinanghihinalaan nilang kasabwat ng mga congressmen at mga public official? So, sa anti-corruption, wala. No, wala pong laman ang sa SONA ni
Presidente Marcos. Yun naman po mga iba, pulos pangako po. Remember, this is his fifth SONA. His second to the last SONA. Kung ito ang kanyang unang SONA, ay pwede po kaming pumalakpak dahil sa napakaganda ng kanyang mga pangako. Pero pang ano na po ito, panlima na. Hanggang ngayon, pangako pa rin ang naririnig natin. Hindi na po ito SONA para sa isang incumbent president. This is a SONA of an upcoming president. With all due respect to him, there is nothing to be satisfied sa kanyang SONA. Opo, ay kung maalala po ninyo, bago po yung SONA, Disyembre pa lamang may anunsyo na po siya na may mapapanagot na malalaking mga opisyal hinggil nga dito sa maanumalang flood control. Pero lumipas na lang po ang panahon, wala pa rin napapanagot. Kaya itong nakikita po ninyo sa kanyang ikalimang SONA, hindi siseryosohin, drama lamang. Yun po, kasi sinabi pa nga niya, masakit man sa kanya, kailangan gawin niyang tama dahil hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kundi ng buong bansa. Attorney. Alam naman natin yan eh. Alam naman natin na presidente siya ng buong Pilipinas eh. No? Hindi na niya kailangan sabihin yon. That is very rhetoric. No? He does not need to say that. People knows that he's the president of the Philippines. No? Pero his attitude and actions, iba. No? Nakikita natin na ang kanyang pong talagang ginagawa ay para sa sariling kapakanan. No? Imagine, kahit na lagi nilang dinideny na wala silang kamay na pinagagalaw dito sa impeachment ni Vice President Sara. But we all know very well na kaya nilang ginagawa to para sa ganon ay matanggal si Sara, hindi makatakbong presidente dahil alam nila na hindi man nila aminin puntirya sila lahat ng mga talagang tunay na sangkot sa sa plunder habulin at kakasuhan. So ginagawa nila lahat para hindi makatakbo yung frontrunner ngayon si Sara Duterte. Opo. So that's so obvious na hindi ngayon na tayo nakakita ng pinagalaw nila kahit na NBI, yun, BIR, AMLAC, etc. The whole government, bureaucracy is being used, is being weaponized against the Vice President. Opo. Pero duda ho ba kayo doon sa hindi pagbanggit niya sa pangalan mismo ng dating Speaker, Martin Romualdez, Attorney? Well, maski hindi niya banggitin, alam natin yung tinutukoy niya. And I don't know if Romualdez was present during the SONA, but we presume that he's there. Just imagine kung binanggit siya at ang camera ay finokus dun sa tao. Ano kaya ang itsura ni Martin Romualdez kapag finokus yung camera sa kanya habang nagtatalumpati sa presidente? Baka doon natin makita yung tunay na reaksyon na pangingiti-ngiti lang yung tao dahil alam niya na walang seryoso dun sa sinasabi ni Presidente. Opo. Pero ano yung masasabi po niyo? Doon naman po sa mga kongresistang alam natin na vocal, no? Na pagsasabing dahil kay Speaker, may ganito, dahil kay Speaker, may ganito, etc. etc. Pero malakas pong palakpak po doon. Yung unang-una dyan, yung mismong chief prosecutor sa impeachment, di ba? Si Congressman Luis Tro, siya sa mga speech niya sa
kahit sa kanyang mga nasasakupan, bidang-bida si Speaker. Ngayon, wala kang marinig sa kanila na tama si Presidente. Dapat dati pang kinasuhan yan. Walang ganon. Oo. So, either hindi sila naniniwala sa ginagawin ni Presidente or ninenervyo sila dahil kasabot sila. No? So, if you really is an anti-corruption congressman and the President, sa SONA niya sinabi niya yun, dapat sinigundan mo yon na tama lang nakasuhan si Speaker. Bakit hindi nila magawa yun? Kasabot sila eh. No? Panfilo Lacson, si Senator Panfilo Lacson, mentioned before that there are 67 yata na congressmen who are contractors. And the ombudsman just filed a graft and corruption, not even plunder, graft and corruption cases against just one party list congressman. Ano to? Mas marami pa yung mga pinakulong nila na hindi naman nababanggit sa flood control. No? And pinakulong nila sila Marcoleta, sila Mike Defensor. So, they were not even mentioned sa flood control scam. They were there now because of allegedly plunder dun sa dahil sa binanggit ni Marcoleta dun sa isang talk show. Imagine that. Yun yung how selective justice is being dispensed during this administration. How selective. Diba? So, bakit tayo maniniwala doon? Diba? The President did not even mention na nakulong sila Marcoleta, sila Defensor, na ito ay part ng kanyang anti-corruption program. Did he mention that? He did not. So, perhaps hindi niya ma-mention dahil alam nilang kawagawa lang nila yung kaso niya. Opo. Pero kung gaano ho kabilis yung pagpapakulong nitong Senator Marcoleta, kay Jingo Estrada, maging kay Mike Defensor at iba pa, sa tingin po ninyo, maaari ding gawin yan doon sa mga nabanggit nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Romualdez, abay, ano pangalan? Preliminary investigation pangalan eh. Di ba? At di pa natin alam, baka nga ma-dismiss pa. Pag na-dismiss yun, Goodbye Philippines. Ewan ko kung yung lungkot baka mapangiti na lang silang magpinsan at sabihin, I told you so, di ba? Basta nandiyan yung ombudsman natin. Diba? Opo. Or the ombudsman will be filing cases but not plunder so that Martin Romualdez can post bail. Diba? Why only Romualdez? If we could stretch we could stretch this conversation a bit. Paano yung presiding officer ngayon ng impeachment trial? Paano yung iba doon? Like Joel Villanueva. They were prominently mentioned during the Senate Blue Ribbon Committee, prominently mentioned by this itong mga nagbalik ng pera, and yet they are there just because na sabi nila wala naman deal na ganon para mag-crossover sila sa grupo ni Gatchalian at sasampahan daw sila. Abay hanggang ngayon wala, and even nasampahan sila, will it be plunder? Or they will just file cases na bailable para sa ganon, masabi lang na meron sinampa. Opo.
Attorney, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, huli na lang mula po sa akin, nabanggit ho ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung mga reforma daw sa DPWH upang tuluyang mabura yung kultura ng korupsyon diyan sa DPWH, tagpatupad ng mga reforma tulad ng pagkuha ng mga bago at dapat na graduates, paglalagay ng mas mahigpit na oversight na sa pampublikong pondo at pakikipagtulungan sa mga civil society organizations para maging mas transparent na pagsubaybay sa mga proyekto. Ano masasabi po niyo doon? Well, good kung meron talagang gano'n at nasusunod. Perhaps yung mga kontraktor na nakikipag-deal sa DPWH at yung mga empleyado ng DPWH, they would know better kung talagang yung inilagay dyan na anti-corruption policies or procedures are really working. So, sila, tanongin natin kung nagwo-work talaga yung sinasabi. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Yes, sir. Kayo po ba ay satisfied or kumbaga kontento ba kayo doon sa pagmamalaki ng good administrasyon na dito po sa kanyang pamumuno nalaman daw yung mga issue ng korupsyon at sa nakalipas na 1 taon matapos yung pahayag niya na mahiya naman kayo, masyado bang katiting lang yung resulta dito? Bagamat sinasabi, kiniklaim niya na siya yung unang presidente o administrasyon na talagang nakipagbuno dito sa korupsyon na ito, attorney. Sino ba mga napakulong nila? Yeah. Napakulong nila yung mga kalaban nila sa politika. Napakulong nila yung mga lowly DPWH employees na tao lamang nitong mga nagbalik ng pera, di umano, ng mga DPWH officials. No? So, yung mga sinabihan nila na mahiya naman kayo, nahiya ba sila? Baka lalong kumapal nga ang mukha eh. Huh? And yung sinabi niya siya, nagsabi nito na parang pelikula yan na isang mga thriller films na yung mismong di ba sa mga thriller films yung mismo nag-report ng crime, iniimbestigahan ng police dahil maaring siya ay mastermind o suspect. Parang ganun lang yan. No, unahan mo para yung claim na you expose the scam. Pero what are the facts? The facts is that he signed the budget. At sabi niya every page, no, at ganun ang sinasabi rin ng kanyang spokesperson. Pinasa, turned every page na dumaan sa kanyang mga mata. So, either hindi niya talaga binasa, no? Hindi niya alam yung implementasyon o kasama rin talaga siya. At dito, habang siya presidente, hindi magkakaroon ng whole picture to. Hindi magkakaroon ng Pag hindi niya siya presidente, at ang naging presidente ay talagang seryoso dito sa anti-corruption. Seryoso na mapanagot yung mga kasama, no? At mastermind ng flood control scam. Ito lang natin makikita. No? So, right now, the president is still a suspect. No? And not one, not two, not several zonas, no? Nasasabihin niya na siya ang nag-expose dito, no? Would be evidence to the contrary. He should take responsibility here, and perhaps cases should be filed against him when he is no longer president dahil may immunity from suit pa rin siya hanggang ngayon. So, come 2028, that's one issue. No? Will we vote for a president that will cover up everything? Will we vote for a president na kasama, no, dito sa flood control scam? Will we vote for a president that will just say nga, wala na yan, tapos na yan, wag na natin na yan, let's move on? Will we vote for such a president? Or we vote for a president na
sa panunungkulan niya ay sisiguraduhin niyang mapapakulong tong nagnakaw ng trilyon piso na nagpahirap sa bayan natin. Opo, So, Attorney, that's nakikita an niyo po issue. ba na parang napilitan lang siguro ang Pangulo na sabihin na siya o di kaya yung pagpapaimbestiga sa issue ng korupsyon dahil ito yung malinaw na nangyari. Merong talamak na korupsyon, mayroon siyang ipinagmalaki na mga flood control projects, tapos bumababa pa rin kaliwat kanan. Kaya nabanggit na lang niya yun kasi nakita niya yung galit ng taong bayan. Well, marami assumes that. No, marami assumes that. But I will go further. He wants to come out clean. Gusto niya na ang presumption ay malinis siya. So ilalaglag ko na lang itong mga to. No? And perhaps since with all due respect to the ombudsman, ang ombudsman ay nandiyan na, bago ng ombudsman. And things are in order. There's a plan. May plano na dito. No? Pag sinabi nilang walang plano to, then hindi lang maluloko taong bayan. Opo. It's a grand design. And this grand design, okay pa rin to hanggat nasa pwesto sila. Pero hindi naman sila lagi nandiyan. In 2 years, they're gone. Gone from office. And, as I said, we should vote for the president who will run after everybody. Na yun talagang presidente ng Pilipinas at hindi lang ng kanilang mga kaibigan at mga pamilya. Yung totoong ganun talaga at hindi yun taong mapagkunyari na ganun lang ang sasabihin pero hindi naman ganun ang ginagawa. Opo, kayo po ba ay nagtataka rin kung bakit hindi ipinagmalaki ng Pangulo yung kanyang binuo na ICI at yung resulta ng investigasyon doon at hindi rin nababanggit yung investigasyon din ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senador Ping Lacson noon na meron lumalabas na mga draft no ng kanyang report. Wala tayong narinig po ukol dito, Attorney. Well, wala tayong narinig dyan dahil ibig sabihin yung ICI hindi naman pala ganun mahalaga sa presidente. It was just a cover-up. Yun naman kay Panfilo Lacson, Senator Panfilo Lacson, maaaring hindi pa nila nababasa kaya hindi niya maalabanggit yun. Opo, huli na lang po, Attorney. Ano So, pong tingin ko, Sige po. yun nga isang he created in ICI, no? And he did not mention anything about it. So ibig sabihin, wala tong ICI na to. It's a waste of time. It's a waste of money for everybody. At kawawa naman yung mga taong inilagay niya dyan. Some of them are credible people used only for something that this country do not need. Opo, huli na lamang po, Attorney. Ang ombudsman, ginamit po yung ilan sa mga testimonya, affidavit ng tinaguriang Brave 18. Laban po dito kay dating Speaker Romualdez. No, ngayon naman po, dito naman po sa panig ng DOJ, nagsampa naman sila ng kaso at umusad po ang kasong cyber libel dito po sa Brave 18 at maging kay Attorney Levy Baligod. In fact, meron ng mga warrant of arrest din na inilabas ang ilan sa mga tawag nito, mga korte po. Parang hindi nagtutugma po, Attorney. Ano masasabi niyo po rito? I haven't read their affidavits, no? So I cannot comment on ano yung laman ng kanilang mga affidavit. I haven't read the resolution of the DOJ nor that of the Ombudsman. So hindi ko masabi ano mga basehan nila. But this is what I
I could say. Now, coming from the outside, ganyan kagulo yung mga prosecution agencies natin. One will say this, the other will say that. Depende kung sino yung dinimanda, depende kung ano ang utos. Remember what the NBI said, yung unang witness. I forgot his name. But sa kanyang testimony, nadula siya. They are, sabi niya, having orders from above. At binanggit niya yung DOJ. So, yung DOJ secretary is the alter ego of the president. Hindi lang pinatuloy ni Jesus Escudero yun higher than the DOJ. But there, no testimony is needed there. The only person higher than the Secretary of Justice is the President. So you would know that na yun, may order sa kanila. So ito pa kayang mga nangyayari to kila Baligod, kila dito sa 18 Marines, hindi pa magkakaroon ng order diyan. I doubt. So that is justice as far as they are concerned. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Anytime po. Anytime. Thank you Salamat po. Opo, mga kababayan, si Attorney Ariel Inton, Legal Counsel po ng United Peoples Against Corruption ang ating nakasama. Napakinggan po ngayong umaga.